Sa video po na to ay i-share ko po sa inyo kung magkano yung magagastos natin sa 1 horsepower na aircon. Ito po, ang computation na to ay para sa 1 horsepower na aircon. I-clear ko lang po ito. Maglalagay lang po ako dito ng sa ating aircon na 1 horsepower. Ayan, pag nagustuhan niyo po yung setup na to, ay meron pa akong mga link na ilalagay sa description. No? Naka-ready na po yan. Andito yung ating mga link nakalagay. Kompleto na po yan, isang set po yan. At ang kailangan nyo na lang kung halimbawa marunong kayo mag-install, ay pwede nyo kayo nang mag-install. Pero kung hindi, maghanap na lang po kayo ng taga-install. At itong mga gamit na to ay order nyo po online. At yung mga nilagay ko dyan ay nagamit ko na, no? Yung iba, nakapag-order na po ako dyan. Kaya ito po ay trusted na talaga. At yun nga, yun yung gamit ko sa bahay. Okay, so proceed tayo sa ating 1 horsepower na aircon. Ilang watts po ba yan? Kailangan makuha natin kung ilang watts yung 1 horsepower na aircon. At yun nga, dahil dito sa ating solar calculation, no? Kompleto na po yan. Meron tayo yung conversion ng horsepower kung hindi natin alam yung horsepower. At unang-unang gagawin nyo, kukunin nyo po muna yung mga gagamitin sa solar. So at this time, ang ating pong gagamitin ay para sa aircon lang, 1 horsepower. Okay, so putahan natin yung horsepower, 1 horsepower. Ilang watts po ba yung ating 1 horsepower? Okay, 1 horsepower. Ayan. Meron tayong 746 watts sa 1 horsepower na aircon. Ngayon, lalagay ko dito yung ating 1 horsepower na aircon na 746 watts. Actually, doon sa aking bahay, gumagamit ako ng 1 horsepower. Ha? Pag running siya, ang kanyang watts is 600. Pero ilalagay na natin dito, 746 watts. Next, ang gagawin natin dyan ay kukunin natin yung ating usage hours. Ilang oras po ba natin gagamitin yan? Siyempre, gagamit pa rin tayo dyan ng standard time. No? Na-explain ko na sa previous video ko kung saan natin nakuha yung ating standard time. So, ang ating standard time ay 16 hours. 16 hours. Kaya dun sa ating 1 horsepower na aircon, sa loob ng 16 hours or standard time ay nakakuha tayo ng power consumption na 11,936 watts. At the same time, lumabas na rin dito yung ating about sa battery rolls. Kung nagtitipid po kayo, kung wala kayong budget, ay ito yung ating susundin sa battery rolls. Pero sa computation po na to, ay ipapakita ko dito yung tatlong option. At tingnan nyo po kung saan doon yung preferred nyo na budget. At yun nga, may nilagay na rin ako dito na automatic siyang nag-total about doon sa ating estimated battery quantity na meron na siyang DOD factor ng battery at saka yung inverter factor. Okay, ang next na gagawin natin dyan ay ito. Anong battery ang gagamitin natin dyan sa ating power consumption na yan? Sa ating aircon, no? Okay, may battery. Ang nakalagay dito is battery capacity wish to use. So, AH po ang lagay natin dito sa capacity. Pwede kayong maglagay dito ng, let's say, 200 AH, no? Or 150 AH. Kaso, pagka mababa ang capacity ng ating battery ay mas madami. Magbibigay na lang ako ng example. Maglagay ako dito ng 150 AH. Tingnan natin. Ayan, kung 150 AH, ang estimated battery quantity niya ay siyam. Napakadaming battery. Ngayon, subukan natin yung 200. 200 AH, yan, pitong battery. Subukan natin yung 250. Yung gamit ko sa bahay ay 250 AH. No? Okay, kung 250 AH, meron tayong 6 na battery. Ayan, so automatic na siyang lumabas dyan. Tapos mamaya titingnan natin to kung ilang oras natin gagamitin yung 6 na battery. Okay, so maglalagay lang ako dito ng ating sa battery na para mag-view natin kung ilang watts yung ating makukuha dyan. Pag maraming battery, dito tayo sa groupings mode. Pero sige, lalagyan ko na rin dito. 6 na battery. Tapos 12 volts at saka yung capacity niya ay 250 AH. Ayan. So, ayan yung kanyang wattage, 18,000 watts at lumabas na rin yung charge current dyan. Ito, ginagamit ko lang para makuha ko yung pinaka wattage niya, no? Para ma-compare ko siya dito sa ating power consumption na day. So, ibig sabihin, itong 6 na battery ay sapat na para doon sa ating power consumption na day na 11,936 watts. Okay, so dito tayo sa groupings mode. Dito sa groupings mode, yun nga, ginagamit ko ito kapag marami tayong battery. Okay, so dito rin makukuha natin kung anong gusto nating system volts. Ito po. Ang setup na to, ang gagawin po natin is yung pinaka mababa, 24 volt system. Actually, pwede kayong mag 48 volts dito. Pero at this time po, sa computation na to, ay 24 volts system yung aking gagawin. Dahil sa 24 volt system yung aking gagawin, kailangan makuha natin yung system volts na 24. So magsisiris lang muna ako ng dalawang battery. Dalawang battery na 12 volts. Ayun, ito yung ating system volts, 24 volts. Kung gusto niyo naman 48 volts, 4 na battery.
para makuha natin yung 48 volts. So at this time, dalawang battery ang ating isi-series. At meron tayong battery na capacity na 250 Ah. At yun nga, ang sabi doon sa ating estimated battery ay 6 na battery. No? So kukunin natin yung 6 na battery na yan. Mag-groupings tayo ng isang series. Nakakuha tayo ng dalawang battery. Another isa pa, dalawang groupings na. Ayan, 4 na battery. So isa pang groupings, no? Magawin ko ng 3. Ayan, 6 na battery na po ang kanyang lumabas. At yung kanyang battery capacity ay naging 750 Ah. At mayroon na tayo ditong maximum charge current na 188 ampere. Madali lang po itong groupings ng battery, no? Yung series na to, na battery, ito po, i-group natin yan. Yung series, gagawa pa tayo ng 3 series at ipaparallel natin. Ito yan. Kaya naman nakakuha tayo dyan ng 750 Ah at ang kanyang total watts po ay ito na, 18,000 watts. The same lang din dito sa ating input ng nauna. Yan. So, titignan natin to yung battery life, no? Ang sabi dito, yung ating system volts is 24, tapos may nakuha tayong capacity na 750. Check natin sa battery life kung talaga nga bang sapat yan base doon sa ating power consumption na day. Punta natin yung ating battery life. Andito na tayo ngayon sa ating battery life, no? Battery life calculation. At lalabas dito yung total na battery working hours, kung ilan yan. So, dito maglalagay lang ako dito ng ating volts na 24 volts, yung sa system natin. Tapos, meron siyang capacity na 750 Ah. Tapos, ilalagay ko rito yung ating pinaka overall total power or nominal total power. Susundin na lang natin to 746 watts. Dito tayo maglalagay 746 watts. Ayan. So kaya naman, kung makikita nyo po, yung ating battery working hours is 17 hours. No? So pasok dito sa ating standard time na 16 hours. Okay, so sige, pakita ko na rin dito yung ating standard time, no, para magkaroon tayo ng idea. Puntahan natin yung ating standard time. Kung bakit meron tayong standard time na 16 hours. Saan ko po ba nakuha yan? Okay, dito na tayo sa ating computation ng standard time. Sa isang araw, no, in one day, ilang oras po ba meron? Meron tayong 24 oras at meron tayong sleep time na 8 hours. Ayan, kaya dito natin nakuha yung 16 hours na standard time. At ito na rin yung ating usage hours na night time, no, panggabi, yung walang araw. Ipakita ko po sa inyo, no. Dito tayo sa ating clock. Actually, na-explain ko na to sa ating previous video, pero sige, isama ko na rin siya dito. Yung ating araw po, lulubog ng alas 5 or alas 4, depende po sa inyong lugar. So, bibilangin natin yan, yung kung saan ang ating battery ay working, no? Kasi wala na siyang araw. So, mag-start tayo ng alas 5 ng hapon po ito. Kung hanggang abot tayo ng 16 hours, no? Kung anong oras papatak yan. So, alas 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung 8 hours na to, ay yan po ay hating gabi na. So, continuous tayo, 8, 9, 10, 11, 12. Ito po ay madaling araw na. So, naka 12 hours na tayo. 13, 14, 15, 16. So, itong 16 hours na to ay umaga na po yan. May araw na ulit. Dito na mag-start ulit na mag-charge yung ating battery sa pamamagitan ng ating generation charge ng ating panel. At yung panel po natin ay siya naman yung magsusupply sa load kung sufficient yung ating araw. Kaya, ganun lang po yung ating cycle ng ating sa solar system, no? Kaya, yung 16 hours na to ay isa rin siya sa pang night time na working yung ating battery. Okay, so balik tayo dun sa ating time. Battery working hours. Ayan, 17 hours. So, tama lang siya. Ngayon, ang next na gagawin ko po dito ay ilang panel kaya ang ating kailangan dito sa ating power consumption a day, no? Balik tayo dito sa ating power consumption a day. Gumawa na ako dito ng mabilisang computation para makuha natin yung panel na kailangan natin based dun sa ating power consumption a day. So, puntahan lang natin yung ating panel. Dito po, get panel quantity. Ayan. So, quantity of panel based on monthly energy consumption. So, ito na yung ating monthly consumption. Nag-convert na siya sa kilowatts, no? Ayan po, 358.08 kilowatts. Ayan siya. Tapos, yan yung gagamitin natin para makuha natin yung kung ilang panel ang ating kailangan dyan. Okay, so dito tayo sa ating average monthly energy usage, which is ito na nga po siya, 358.08 kilowatts. Maglalagay na ako ng value dito na 358.08 kilowatts. At mayroon tayong tinatawag sa ating lugar, no, na yung sun window hours, yung ating peak sun hours sa ating lugar. At ang ilalagay ko po dito is 8 hours. Depende po sa inyong lugar, pwede nyo lagyan ng 8 hours kung
Kung gusto niyo naman 6 hours, kung anong oras yung pinaka-fixed hour sa inyo. Dito po ay standard yung ating gagawin. Sa ibang bansa, ano, limited lang yung fixed hour sa kanila. Minsan 4 hours lang. Okay. So, balik tayo dito. So, yung days natin, no? So, i-compute natin yan sa 30 days, of course, no? Kasi yung ating monthly consumption ay 30 days. Yung ating fixed hour din ay i-compute natin sa 30 days din. Yan naman nakakuha tayo ng monthly fixed hour na 240 hours. Ngayon, ang susunod nito ay kung anong gusto nating panel na gamitin. Dito pwede kayong maglagay ng panel na yung wattage na 100 watts, 200, 300, 400, 500. So, depende po sa inyo. Pero ang suggestion ko, mas maganda kung mataas na wattage ng panel para mas kukunti. Kasi kung ang kukunin yung panel ay mababang wattage tapos yung inyong power consumption ay napakalaki, marami pong panel ang inyong i-install, no, sa inyong sa system niyo. Like, bibigyan ko po kayo ng example. Halimbawa, meron tayong gusto nyo gumamit ng 200 watts na panel. Base dyan sa inyong average monthly usage. Enter. Ayan, siyam na panel pa lang kailangan nyo dyan. Samantalang pagka mataas na wattage, no? Subukan natin yung 400 muna. 400 watts. Ayan, 5 pieces sa panel. Pakunti ng pakunti. Ang ginagamit ko sa bahay is 590 watts na panel. So, lagay ko na lang dito 590 watts. Yan po ay dual glass, no? Bifacial siya. At ang nilagay ko rito sa ating computation na to ay bifacial yung ating napili. Ayan, so mas konti siya. 3 piraso lang pala ang kailangan natin dyan para sa ating power consumption na ang gamit natin ay 1 horsepower na aircon. Ayan, so 3 panel lang. Okay, so ang next na gagawin natin, no, nakuha natin yung ating panel, which is 3, yung ating battery, 6. Ayan po. At mamaya papakita ko din sa inyo, meron tayong isa pang option dito na yung pinakamababa. Ito, at saka yung isa naman, yung pang off-grid. Okay, so balik tayo dun sa ating device list. Pakita ko na rin sa inyo. Pero ang susundin po natin dito ay yung standard na computation sa 16 hours. Ngayon, kung may gustong iba na gusto nila is off-grid, usage hours off-grid, tapos usage hours na based lang dun sa battery rolls, yung kalahati nito, walang budget masyado, dito tayo. Okay, so sa off-grid, ang ating pong off-grid ay 24 oras po yan na working, no? Yung ating battery. 24 hours. At yung ating namang sa battery rolls na ang sabi dito, battery capacity at least 50%. Ano sabi dito? At least 50% above on total power consumption a day. Ayun, 50%. Kalahati. So, check natin. Ito yung kalahati ng ating power consumption a day. Ayan, 5,968. At dito natin kukunin yan. Maglalagay lang ako dito. Hatiin ko lang itong 16. Gawin ko yung 8. At ito na yung kalahati, 5,968 watts. At of course, lumabas na rin dito yung ating battery quantity. So sa 24 hours pala, na ang ating gamit ay isang 1 horsepower na aircon, na may power consumption tayo again na 17,904, ay nakakuha tayo ng estimated battery na 8 pieces, no? Tapos dito naman sa baba ay 3 pieces na battery. Dito pwede kayong mag 24 volt system, no? At mag-add lang kayo ng isang battery dito para gawin nyo ng 4. At pwede rin pala na 48 volt system. Tapos dito pwede rin na 48 volt system. Dito alanganin yung 48 volt system kasi 6 lang yan eh. So kung gusto yung 48 volt system, mag-add kayo ng 2 battery para maging 8. Pero dito, ang kinuha ko dito ay 24 volt system lang na naka-series tayo ng 2 at nag-groups tayo ng bali 3 groupings. Kaya ito yung aking suggestion sa setup na to. So okay, based dun sa pagkuha ng ating panel, ang susundin natin of course ay yung ating standard time. Hindi tayo pwedeng mag-base dito sa 24 hours, hindi tayo pwedeng mag-base dito sa 8 hours. Lagi po tayong mag-base doon sa standard time. Kasi kung babasihan natin tong 24 hours, eh ang ating panel po sa isang araw, hindi naman yan 24 hours na i-compute natin eh. I-compute natin siya of course sa a day, no, sa 16 hours. Kaya ito, hindi ko ginagamit to para pagkuha ng ating panel. Pagkuha ng ating panel ay dito po sa 16 hours. Yan. So, sana po ay malinaw. And then, yun nga, puntahan natin yung actual bill. Okay, so dito sa actual bill, ginagamit ko to para makuha natin yung mga kailangan natin na nararapat sa ating system. So, hindi ko ginagamit to kapag sa ating pag-compute ay ang binigay lang is yung mga devices lang, no? Pero pag may nagbigay sa atin ng bill, dito ko kukumputin yun. Pero mamaya, i-explain ko rin to sa inyo. So, dito muna tayo sa ating system runtime. So, magkano po ba ang ating estimated na magagastos kapag ang aircon po ang ating gamit? At dito, malalaman natin kung ilang years natin mababawi yung ating system. Okay, so, ang sabi dito,
rated cost sa inyong area, no, kung magkano. Siguro naman alam niyo kung magkano yung rated cost per kilowatt doon sa inyo. Doon sa amin minsan 12 pesos, minsan 10 pesos. So, sa iba naman may 5 pesos. So, depende. Tapos dito, mag-base tayo doon sa ating power consumption a day. Wattage po. At ito na nga yung ating power consumption a day. Yung wattage, 11,966 watts. So, maglalagay ako dito. 11,936 watts. Ayan. Tapos yung ating rated cost sa inyong lugar, lagay lang ako dito ng 10 pesos na lang. Ayan. So, lumabas na dito yung estimated amount cost per day natin na 119 pesos pala. Tapos yung meron tayong billing monthly na 3,580 pesos. Okay? So, dito naman, like for example, no, meron na tayong billing sa galing sa Meralco. Kukunin natin to. Ang actual power consumption natin sa kilowatts ay ito. Yan, 358.08 kilowatts. 358.08 kilowatts. At yung ating monthly bill, ang monthly bill na, ayun guys, lumabas na yung ating average power consumption a day na 11,936 watts, which is, ito na yun, 11,936 watts. Ayan. Okay, so balik tayo. At saka yung ano pala, yung average load watts natin, 746 watts. Parehas lang din dito. 746 watts yung ating aircon. Okay, so doon sa ating monthly bill, para makuha natin yung ating rated cost per kilowatt, ito po, ang monthly bill ay ito, 3,580.80. 3,580.80 pesos. Pesos po yan. There. Ayan, so parehas lang, 10 pesos din yung ating rated cost per kilowatt. Yan, dito natin malalaman magkano po ba yung ating magagastos dito, no? Okay, dito meron akong battery quantity at saka yung panel quantity. Tapos lalabas na yung total dyan. Dyan po lalabas yung ating total, no? So, ang gagawin ko, yung standard muna ang unahin natin. Ang sabi doon, sa standard natin na computation, mayroon tayong 6 na battery, 6 batteries. Okay. So, 6 batteries. 6. Tapos, yung panel natin ay tatlo, no? Tatlong panel, 3 pieces na 590 watts. Ayan. So, ilan ang ating magagastos? Magkano ang ating magagastos sa standard time na yan? Okay, puntahan natin yung ating system runtime. Andito na tayo sa ating system runtime. At meron dito tayong calculate, no? Pag kinalculate ko po ito, lalabas na dito yung pinaka-total ng ating system overall expenses. Okay? So, lalagyan ko na lang labor, no? Labor, tapos calculate. Ayan. So, ang magagastos pala natin dyan is 211,281 pesos. Kung walang labor, tatanggalin ko lang yung labor. Ayan. Kung walang labor po at marunong kayo mag-install, ang magagastos nyo po is 169,281 pesos. So, ilalagay ko lang doon sa atin, sa standard with labor. At ang ating magagastos pala dyan is 211,000, no? So, maglalagay lang ako dito para may option tayo. 211,281. Ayan. So, dito po, ang ating battery is 6 pieces battery, no? 6 pieces battery. So, ilalagay ko lang dito, yung ating panel na minimum numbers of panel, no? 3 pieces. 3 pieces 590 watts na panel. Tapos yung ating system, lalagay ko na dito. 24 volt system. Tapos 4.2 kilowatts. Yan yung ating system. Okay, so double check lang natin. Punta natin yung equipment link natin. Ayan guys, no, 4.2 kilowatts. Hybrid inverter po ang ating gagamitin dito. Ayan. So, balik tayo dito sa ating summary. Ayan, may nakukulangan ako ng button dito. At dadagdagan ko na naman yan. Okay, so, summary. Ito. Ayan, so 3 pieces, 520 watts. Yan yung minimum numbers of panels natin. Tapos 24 volts, 4.2 kilowatts. At ayun na nga, ito yung standard natin, no? Ang presyo niya, 211,281. Paano naman pagka off-grid? So, pag off-grid, ang ating numbers of battery ay ilang piraso yan? So, walang battery. 8 pieces battery. Lagay ko lang dito, 8 pieces battery. At titingnan natin kung magkano ang presyo yan. 8 pieces battery. Yan yung quantity ng ating battery, no? Battery options. At ang kanyang presyo ay, siyempre,
dadagdagan natin to ng, gawin natin 8 battery, no? Yung panel, ganun pa rin, wala tayong dadagdag dyan. Pero kung meron kayong budget, pwede nyo dagdagan yan. Kayo po ang bahala. Pwede nyo gawing 4, 5, 6, 7, hanggang 8. O basta pasok doon sa ating inverter specs. Okay, so ilalagay ko lang dito 8 pieces para sa off-grid na setup. 8 pieces. Ayan. So, doon sa 8 battery natin, ang magagastos natin is 240,281. So, ilalagay ko lang dito para mayroon tayong idea, no? Ko-compare natin. 240,281 pesos. Ayan. Tapos, dito naman sa ating 8 hours, no? Yung low budget na. On-off grid po ang setup dito. Tapos, dito rin sa 16 hours, pwede rin tayong on-off grid dito kasi kung makulimlim or masama panahon, on-off grid tayo. Pero dito, off-grid talaga yan. Yung setup na yan. Kasi 24 hours. So, dun sa ating 8 hours, ilang battery yon? Check natin. Sa 8 hours. Ayan, 3 battery. Ayan po. Pwede yung gawing 4 na battery dito. So, gawin mo na lang 4. 4 batteries, no? Para balance. 4 battery. 4 pieces battery. At ang presyo niya, gawin ko itong 4 na battery. 4. Ayan, 182,281. 182,281 pesos. Ayan yung magagastos nyo po. So, pili lang kayo kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo ng 24 hours, yan po ay 240,281 pesos. Kung gusto nyo naman ng standard time, ang magagastos nyo po dyan is 211,281 pesos. At kung gusto nyo naman yung saktong budget lang, meron po tayong 4 na battery at ang kanyang presyo po is 182,281 pesos. Pero ang suggestion ko po dito ay ito. Meron tayong 3 panel, no, na 590 watts at yung ating system volts ay 24 volt system at ang gagamitin natin ng battery ay 6 na battery. Ayan po. So, kung gusto nyo mag-add ng panel, like for example, dito sa ating battery na 6 pieces, no, kung gusto nyo mag-add ng panel, gawin yung 5, pwede rin. Kaso yung presyo niyan, 226,000 na. Nadagdagan siya. Ayan, so sana ay malinaw, no, na sundan nyo. Ngayon, dito tayo sa ating system runtime count. Ilang years natin mababawi yan kung susundan natin yung ating standard time. So, balik ko lang to, gawin kong 3 na panel para makuha natin yung eksaktong value. Ayan, calculate, no? With labor, without labor, 169,281. With labor, 211,000. Mamaya, pakita ko po sa inyo. Pero dito muna tayo sa ating system runtime year count. So, sa isang taon, meron na tayong 42,969. Tumatakbo na yung ating system. Hindi pa natin mabawi, no? Kasi, tingnan nyo naman, 211,000. Sa 2 taon, subukan natin. Hindi rin. Sa 3 taon, ayan, hindi pa rin. So, sa 4 na taon, hindi pa rin. So, sa 5 taon, ito po ay estimated lang, no? Pwede kasing, tawag dito, magbabaris yan, depende dun sa rated cost ng inyong area. Yan ay nilalagay ko lang based doon sa ating power consumption. So, pwede kasing tumaas to, gawin natin 12. Ayan, 257,000 na. So, sa 4 years, tingnan natin, 206,000. Ayan, 4 years. Ganun lang po. Ito po ay, ano lang, estimated lang natin yan. And then, puntahan natin yung ating equipment list, no? Ito. Ayan. Ito yung ating gagamitin na inverter dyan. 4.2 kilowatts, 24 volt system at ang kanyang presyo po ay 20,300. At running po ito kahit wala yung battery. Can work without battery. Ating nga, yung ating battery, meron tayong 12 volts, no? 6 na piraso, ayan. Ang isa po niyan ay 14.5 at ang total niya is 87,000. Tapos yung panel naman natin, meron tayong 3 at ang isa po niyan is 7,599. Tapos meron na rin dyan yung mga safety devices. Kompleto na yan. Mayroon na rin dito ang ating wire. Yung wire ng ating panel. Yung connector, mid clamp, end clamp, yung base, no? Rail, meron na rin, 2. May mga presyo na po yan. Tapos battery wires, ayan. Kompleto na yan. Ito, wala na yan kasi pag nilagyan ko yan, mag-a-add siya. So, hindi na kasama sa computation yan. Tapos yung ating sa labor, ayan. Yung ating system is 4.2, 4,200 watts. So, 10 pesos po per watts. Kaya nakakuha tayo ng labor dyan na isa-charge natin. Installation charge, 42,000. Nakasama na siya dyan yung ating installation charge. Kasi kung walang installation charge, yung kagaya kanina, ayan, 169,000, no? 281.
Pag meron, ayan, 211,000. So, balikan natin. Ano yun? 169. Baka sabihin ni customer, niluloko natin siya. Okay, so 169. Pag mayroong labor, 211. Okay, alisin ko muna yung labor natin. Ayan, puntahan natin yung ating computation dito. 169. Ayan, 169. Pag may labor, with labor, 211. Ayan, tama po. No labor, 169. Ayan, dito, ganun din yan. With labor, yun. Tapos, ang next ay puntahan natin yung ating equipment link, no? Ayan po, kompleto na rin yan. Ito, ilalagay ko sa description para doon nyo po orderin sa online, no? May mga link na yan. Ito, kagaya nito. Subukan ko lang. Punta tayo doon sa ating check natin dito, no? Ito yung gamit ko sa bahay ng inverter. At napakaganda. Working siya kahit na walang battery. Ayan po yung kanyang specs. Nakalagay dito, inverter running without battery. Yan yung kanyang specs. Tapos pag tinignan pa natin dito, ayan, meron na siyang built-in na MPPT charge controller. At ang kanyang charge current, makikita natin dito. Charge current niya is, pwede siya sa flooded battery, gel type, EGM. Tapos pwede mong i-customize yung battery settings mo. Pwede rin siya sa lithium battery. At ang charge current, yun yung importante. Ang charge current dito is, I think, 120 ampere. Ito, maximum charge current is 120 ampere. Tingnan natin dito sa ating battery. Ang ating battery ay doon sa 6. Ang maximum charge current niya is 188. So, pasok yung ating inverter charge current na 120 doon sa 188. At hindi tayo pwedeng lumagpas dito sa 188. Ito na kasi yung pinaka-maximum. Kasi kung lalagpas pa tayo dito, masisira yung ating battery. Okay, so balik tayo doon sa ating device list, no? Itong aircon na to, actually mayroong nominal wattage yan. Ang example ko na lang yung aking aircon sa bahay na 1 horsepower. Nakikita ko sa aking inverter 600 watts pagka naka-on yung ating compressor. 600 watts. So, titignan natin dito sa ating battery life. Kung lalagyan natin ito ng nominal load power na 600 watts. So, 22 hours natin siya magagamit. Wow. At ito po ay in-apply na natin yung battery discharge factor, no? Kung ang gamit nyo ay lithium battery, pwede nyo baguhin to. Ganyan yung 95%, yung DOD. Ayan, nag-add yung ating battery working hours. At yung computation ko dito sa battery, yun nga, may DOD na yan. Pwede yung baguhin dito yan. Pwede yung gawing 98%. Or, kung gusto naman, 100%. Mataas kasi yung DOD factor ng ating lithium. Maganda. Mahal nga lang. Ayan. So, ayun guys, no? I-summarize lang natin. Meron tayong isang aircon na 1 horsepower. At ang ating panel dyan ay tatlong panel na 590 watts. At ang ating battery dyan ay 6 na piraso, 6 pieces na meron tayong 24 volt system, no? Ayan. At ang ating pinaka-summary, at kayo na pong bahala kung anong gusto nyo dyan. Meron tayong 8 pieces battery at meron tayong 6 pieces battery. Ito yung standard, ito yung ating pinaka-standard. At meron tayong 4 na battery at nandiyan naman yung mga presyo. So, pili lang kayo kung saan dyan yung gusto nyong budget. At yun nga, pagka sa standard, meron tayong 3 pieces, 590 watts na minimum numbers of panel. Tapos ang ating system is 24 volt system, 4.2 kilowatts. So, ayun guys, no? Sana ay may natutunan kayo sa video to, nakakuha kayo ng idea at nagustuhan nyo ang ating system calculation. At kung bago ka pa lang sa ating channel, salamat sa panonood. Pakisubscribe na lang at huwag kalimutan i-click yung ating notification bell icon para lagi po tayong updated sa ating mga video gagawin. Thank you so much po for watching and God bless sa ating lahat.